Yes, Bombo Angelica, magandang hapon. Inaprubahan na ngayon ng Provincial Development Council ang Local Development Investment Program o LDIP na naglalakad sa mga plano hinggil sa mga proyektong sasagawa ng probinsya sa susunod na 3 taon. Ang LDIP ay naglalayon na magkaroon din ng sentralisadong plano para sa mga susunod na proyekto sa lalawigan. Tunguhin din itong matutukan ang mga pangangailangan sa lokal pagdating sa iba't ibang sektor. Mahigit 17 billion pesos ang proposed budget ng LDIP kung saan lalaanan ang iba't ibang proyekto sa iba't ibang sektor. Kabilang dito ang institutional sector na may proposed budget na mahigit 393 million pesos para matutukan ang mga proyekto sa ilalim ng sektor or sa ilalim ng nasabing departamento gaya na lamang ng mga legal services, tourism services, library services at iba pa. Ang social sector naman ay mayroong mahigit 7 billion proposed budget para tugunan ang pangangailangan pagdating sa health services, social protection, youth development services at iba pa. Ang economic sector naman ay may proposed budget na mahigit 2 billion pesos para sa mga proyekto gaya na lamang ng agricultural services, economic development, employment facilitation services at iba pa. Mayroong ding mahigit 7 billion proposed projects para sa infrastructure, para sa mga proyektong may kinalaman naman sa mga pagpapatayo ng infrastruktura. Ayon kay Attorney Eduardo Cabanta, ang head ng Provincial Planning and Development Office, halaga ang LDIP upang magkaroon ng giya ang mga proyekto sa lalawigan sa susunod na 3 taon. Anya, ang mga budget ito ay may isasama sa magiging proposed budget ng lalawigan sa mga susunod na taon at sakaling kulangin ay gagawa na ng paraan ng konseho para ito ay patugunan. Ganito ang naging pagpapahayag ni Attorney Eduardo Cabanta. Ito naman yung annual slice of the 3-year plan. So ano ba pwedeng i-implement for the first year of the plan? Without that kasi, walang basis yung paggagawa ng annual budget. So it's the budget actually that operationalizes the plan. So ito ang basis ng ating mga budget process para mapunduhan yung mga nasa plan. Okay po. Why is it necessary pala to be discussed and be presented before the Development Council? Because the EIP is actually an output of the Provincial Development Council. Yung ating PDPFP, which is the basis of the LDIP, is an output of the PDC. And so necessarily the LDIP must be the output also of the Provincial Development Council. That is why we have a technical working group, which incidentally is the office of the Provincial Development and Planning Office, na mag-prepare ng draft, which is this one, for presentation and discussion before the Provincial Development. Samantala, Bombo Angelica, kanina rin ay nagpresenta ang hanay ng Isabela Police Provincial Office kung saan isa sa mga presenta nila ay yung mga naging performance ng hanay ng PNP. At dito sa Isabela ay ayon sa kanilang presentasyon na bumaba yung kaso ng mga kriminalidad. Kanina rin ay nagpresenta ang hanay ng Armed Forces of the Philippines, partikular ang hanay ng Fifth ID kung saan inire-recommenda nga na itong lalawigan ng Isabela na maging insurgency-free. Mamaya, Bombo Angelica, ngayong hapon ay nakatakda naman ang magiging pag-usap-usap ng hanay ng mga municipal agriculture office at iba pang mga concerned agencies. May kaugnayan naman sa NFA procurement para dito sa mga bigas, Bombo Angelica. At yan muna ang ulat mula rito sa lungsod ng Ilagan. Ako si Bombo Kyle Palad. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. DZNC. Oo. So, anong oras exactly na magsisimula yung ito, yung pulong with the NFA, yung Bombo Archive?
Yes, sa Bombo Angelica, yan yung inaantabayan na natin dahil walang exact na sinabi kung anong oras yung nakalaan dyan dahil mismo yung pag start nitong naunang pagdinig regarding dito, Bombo, itong sa PDCL or ditong sa Local Development Investment Program ay late din na nag-start. Bombo Angelica, supposedly, nag-start yan ng 9 pero magpa-quarter to 10 na kanina nag-start doon. Kinatapos lang din itong iba pang pinag-uusapan, Bobo Angelica, din ipa-follow nila itong pag-uusap regarding dito sa NFA. Bobo Angelica. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Kyle Balad. Report mula po rito o dyan sa may syudad po ng Ilagan. So, ayan po ha. Sa ating pong mga kababayan, tabayaran po natin yung pong mga ganapan na may kaugnayan naman ho dito po sa usapin po ng ito yung sa palay procurement sa part po ng NFA. Aras po muna natin,